Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Ako po si Pastor Lian Orizal mula sa CRC Antipolo Daughter Church. Samahan niyo po ako sa ating programa ngayong umaga na Tinapay mula sa langit. Ang araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, aming Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyong salita na nagtuturo po sa amin kung paano po magsimula sa landas po ng pagsunod sa inyo. Habang pinag-aaralan po namin ang kwento ni Gideon ngayong umaga, buksan mo po ang aming mga puso upang matutunan po namin ang kahalagahan ng unang hakbang ng obedience, Lord. Bigyan niyo po kami ng tapang na sundin ka kahit may takot. Ito po ang aming sama-samang dalangin naming Diyos. Sa pangalan mo aming Panginoong Yesus. Amen. Ang title po ng ating mensahe ngayong umaga ay The Beginning of Gideon's Ministry na matatagpuan po sa Judges 6:25-27. Tayo po'y bumasa. The same night, the Lord said to him, "Take the second bull from your father's herd, the one 7 years old. Tear down your father's altar to Baal and cut down the Asherah pole beside it. Then build a proper kind of altar to the Lord your God on the top of his height. Using the wood of the Asherah pole that you cut down, offer the second bull as a burnt offering." So Gideon took 10 of his servants and did as the Lord told him. But because he was afraid of his family and the townspeople, he did it at night and rather than in daytime. Bilang panimula po, ang aklat po ng Judges ay nagpapakita ng paulit-ulit na cycle na Israel. Kapag sumusunod sila sa Diyos, may kapayapaan. Ngunit kapag lumalayo naman sila, ay nagpapasailalim sila sa opresyon ng ibang bansa. Sa panahon po ni Gideon, ang Israel ay inaapi ng Midianites. Dahil sa takot, ang mga Israelita ay nagtatago sa mga bundok at kuweba. Doon tinawag ng Diyos si Gideon upang maging instrumento ng pagliligtas. Ngunit bago siya gamitin ng Diyos para talunin ng kaaway, may unang utos sa kanya na ibinigay ang Diyos: sirain ang altar ni Baal na pagmamayari ng kanyang ama at magtayo ng altar para sa Panginoon. Ito po ang simula ng kanyang ministeryo. Madalas iniisip po natin na ang ministry ay nagsisimula sa malaking gawain, preaching, leadership, or public victory. Pero sa kwento po na ating binasa kanina, kwento ni Gideon, ang simula ng ministry ay isang pribadong hakbang ng pagsunod. Bago niya talunin ng mga Midianites, kailangan muna niyang harapin ang idolatry sa sarili niyang tahanan. Ang tunay na ministry ay nagsimula po hindi sa harap ng maraming tao, kundi sa pagsunod sa Diyos kahit walang nakakakita. I just want to share pointers po. First is, ministry begins with personal obedience. Sa Judges 6:25, tear down your father's altar to Baal. Ang unang utos ng Diyos kay Gideon ay hindi laban sa kaaway sa labas, kundi laban sa maling pagsamba sa loob ng kanilang pamilya o komunidad. Pinapakita nito na bago gamitin ng Diyos ang isang tao, inaayos muna niya ang puso at kapaligiran nito. Hindi mo maaaring dalhin ang presensya ng Diyos sa labas kung may compromise po tayo sa loob. At Joshua 24:15 says, "Choose this day whom you will serve." In James 4:8, "Draw near to God and He will draw near to you." Second pointer po is obedience sometimes begins in fear. Judges 6:27, "But because he was afraid, he did it at night." Hindi perpekto ang simula ni Gideon. May takot po siya. Kaya ginawa niya ang utos ng Diyos sa gabi. Pero kahit may takot, sumunod pa rin siya. Ang mahalaga sa Diyos ay hindi kung wala kang takot, kundi kung pipiliin mong sumunod kahit may takot. Faith is not the absence of fear. It is obedience despite fear. Isaiah 41:10, sabi ng Lord, "Do not fear, for I am with you." 2 Timothy 1:7, God gave us a spirit not of fear but of power. Third pointer po I just want to share is God prepares us in small acts before bigger assignments. Bago naging leader si Gideon, sa isang
malaking victory. Ang unang assignment niya ay isang simpleng act of obedience. Maraming tao ang gustong gamitin ng Diyos sa malalaking bagay pero ayaw magsimula sa maliliit na hakbang ng faithfulness. Ang ginawa ng Diyos ay ganito: personal obedience, next is private faithfulness, and then public calling. Ang small acts of obedience ang nagiging foundation ng malaking ministry. In Luke 16:10, whoever is faithful in little is faithful also in much. Zechariah 4:10, do not despise these small beginnings. As our reflection po, kung gusto mong gamitin ka ng Diyos, tanungin mo sa sarili mo, may altar of Baal ba sa buhay ko na kailangan sirain? May bagay ba na pinapagawa sa akin ng Diyos na matagal ko nang ipinagpapaliban? Handa ba akong sumunod kahit may takot? Ang simula po ng ministry ay hindi sa entablado. Nagsisimula ito sa puso na handang sumunod. Sa our application po, i-check natin ang ating mga buhay kung may idols or distraction na kailangan alisin. Simulan po natin ang araw-araw natin na may obedience through prayer, devotion, at faithfulness. Huwag nating maliitin ang maliliit na gawain na ipinapagawa ng Diyos sa atin. As our conclusion po, 1 Samuel 15:22, to obey is better than sacrifice. Ang Diyos ay hindi unang naghahanap ng talent, kakayahan o lakas. Ang hinahanap niya ay pusong handang sumunod. Ang simpleng act of obedience ni Gideon ang nagsimula ng isang malaking deliverance para sa Israel. At ganoon din sa atin, ang maliliit na hakbang ng pagsunod ngayon ay maaaring maging simula ng dakilang gawain ng Diyos bukas. Sa huli pong bahagi, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa halimbawa ng buhay ni Gideon. Tulungan mo po kaming maging tapat sa maliliit na bagay at sumunod sa inyo kahit may takot. Linisin niyo po ang aming mga puso mula sa anumang idol or distraction, Lord. At habang kami po'y sumusunod sa inyo araw-araw, ihanda niyo po ang aming mga puso sa mga gawain na nais niyo po ipagkatiwala sa amin. Dinadalangin po namin ito sa tanging mong pangalan naming Diyos, aming Panginoong Yesus. Amen. Salamat po mga kapatid sa inyo pong pagsama. Sama-sama po tayong muli sa kaparehong oras para sa ating pagbubulay-bulay ng kanyang salita dito sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Malayan niyo pong i-share ang video na ito upang kayo rin po ay maging daluyan ng pagpapala sa iba. Mapagpalang umaga po.